Hello mga people! Hindi ko na nga mabilang kung ilang ganitong cake na ba ang nagawa ko. Dahil doon sa pagkaka-upload ko ng ganitong cake ay marami talagang nag-order ng same na design. At since marami rin nagtatanong sa inyo kung paano ko nga ba na-achieve yung ganitong ka-realistic na wood, eto ipapakita ko na. Hindi ako gumamit ng airbrush dito, so ganito lang yung ginawa ko. Nag-mix lang ako ng konting brown sa white na fondant. Then masahin natin yan ng pagkatagal-tagal. Ang technique lang dito ay huwag nyong i-overmix ang white fondant sa brown na fondant para magkaroon siya ng design. Or yung tinatawag natin na marble effect. So, ganyan yan. Pagka hindi siya na-overmix. Ayan, ang ganda, diba? So, dito pa lang magkakaroon na ng design ng ating cake. After nyan ay pwede na natin yung gamitin dito sa ating cake na merong chocolate ganache. Nag-extend lang ako ng konting acetate film dun sa pinaka-top para may pagkakapitan yung ating fondant. Dito pa lang nakikita nyo na ang texture at design ng ating cake dahil dun sa ginawa nating marble effect. This time, nakikreate na ako dito ng line para dun sa ating barrel. Before talaga, hindi ganito yung ginagawa ko. Gumagawa pa ako ng hiwa-hiwalay. Alam nyo yung hiwa-hiwalay, then kailangan ko pa siyang patigasin para idikit dun sa cake. Pero ngayon, na-realize ko na mas madali pala yung ganito. Sa texture naman, ako napakadali. Ganito lang yung ginagawa ko. Then, gagamit ako dito ng brown na petal dust. At ito yung gagamitin natin para maging realistic na yung ating wood barrel. Pwede kayong gumamit ng airbrush kung meron kayo. Pero para sa akin, mas realistic pag powder yung ginamit. Noon kasi, talagang airbrush yung gamit ko. At yung pinaka-outcome niya ay parang kahoy na nilagyan ng barnis. Ganon. Kasi makintab siya, diba? Pagka nilagyan siya ng or ginamitan ng airbrush. So, ito, parang wood talaga siya. Alam niyo yung parang lumang kahoy. So, ganon ang kalalabasan niya. At ang pinaka-importanteng lalagyan nyo ng powder is yung mga edge, yung mga linya. So, yun. Then, yung sa gitna, ano lang yan, parang i-dust-dust nyo lang ng powder. So, hindi naman kailangan lagyan lahat. So, ganyan lang. Mapapansin nyo, ibang klase talaga ang nakikreate pagka powder ang ginamit. Mukha talaga siyang realistic. Meron lang konting storya ang cake na to. So, kilala nyo naman ako pag gumagawa ako ng cake. Hindi talaga ako nag-iimbak talaga ng cake na for one day. Tapos, kinabukasan yung pick up. Hindi ako ganon. Usually talaga, halimbawa, ngayong araw, pipick upin yung cake, mga bandang hapon, umaga ko yan gagawin. So, ganun ang ginagawa ko palagi, as in palagi. Kaya yung feeling ko, palagi rin ako merong adrenaline rush, as in, parang feeling ko laging rush order yung ginagawa ko. Nung araw na to, ay nagising ako ng 9:30 AM. Ang cake ay kukuhanin daw ng 1 AM, so meron pa akong mga 3 hours. Sabi ko, kering-keri ko yan, kayang-kaya yan. Kasi ako lagi ko naman tansyado yung oras ko eh. Then eto na, nag-message ang customer, Miss Gren, pwede ko bang kuhanin ng maaga yung cake, mga 11 AM? So, nagulantang na naman talaga ang ate girl nyo. Palagi na lang ganun ang nangyayari sa akin. Hindi na talaga ako nadala. Kaya ang cake na to ay ginawa ko lang ng mga 1 hour and a half. So, ganun lang. Then, saktong-sakto, pagkatapos ng cake na to, yung customer nandito na sa baba ng building namin. So, yun. Anyway, ito pala yung gelatin na gagamitin natin para dun sa ating ice. May konting trivia lang dito, marami kasing nagkakamali between sa gelatin at sa ating gulaman. Kahit ako, nung unang gamit ko, kala ko parehas lang sila, pero hindi pala, magkaiba sila. Kung mapapansin nyo, pag gulaman ang ginamit natin or yung mga Mr. Gulaman sa Pilipinas, ang tendency ay parang nagtutubig siya or parang natutunaw yung gulaman. Tingin nyo. Pero kung gelatin ang gagamitin nyo or yung mga Nox na gelatin, yung medyo maharlika, ayan, talagang buong buo siya at talagang hindi yan magtutubig. Kasi pala, ang gelatin is made from animal fats. While yung gulaman or Mr. Gulaman na ginagamit natin is made from seaweed. So, ayun lang yung trivia natin for today. Sana nakatulong din sa inyo. Kaya next time kung gagawa kayo ng ganito, make sure na gelatin yung gagamitin nyo, hindi yung gulaman. And that's it! Thank you for watching and babush!